Kung gusto mo malaman kung magkano yung kinita mo sa pagbebenta mo sa Amazon, mahalaga na mapanood mo tong video na to. Patapusin mo hanggang sa huli, ha? Hi, si Coach Jonel po ito at dito sa video na ito, ang ituturo ko naman sa inyo ay ang payments dashboard. So lilinawin ko lang muna na hindi ako accountant kaya pagpasensyahan niyo na po kung accountant kayo tapos nandito kayo na may sinasabi ako tapos nagkakamot kayo ng ulo. So mahina rin po ako sa math, okay? Ang papakita ko lang is yung kung paano yung breakdown, anong itsura ng dashboard. And then kung accountant kayo, kayo na pong bahalang mag-tabulate kung ano yung mga yan, okay? Kasi hindi ko maintindihan yan, okay? So punta na tayo sa screen ko para makita nyo kung ano ibig ko sabihin, okay? So kung nandito tayo sa sa Amazon Seller Central natin, punta tayo sa menu, tapos punta tayo sa payments, okay? So may reports repository, currency converter. Hindi ko nagagalawin yan, okay? Hindi ko naiintindihan yan. Nagkaroon ako ng client na accountant, pero siya lang nakakaintindi nun. Tinuruan niya ako ng konti, pero hindi lahat, okay? So punta na lang tayo sa payments. So buti pa. Huwag natin pahabain, okay? So pasensya na kayo. Hindi ako accountant magagawa ko. Nurse ako eh. So yan. So dito makikita nyo na na merong net proceeds, ayan, may beginning balance, tapos minsan may makikita kayo mga account level reserve, tapos may mga breakdown yan. So teka lang palitan natin yung settlement period. So yung settlement period, yan yung period na hindi pa kayo nababayaran ng Amazon, parang ganon. Parang may parang kunyari sa trabaho, 'di ba? Na ang settlement period mo ay kunyari first of the month hanggang 14 ng buwan. Tapos sa 15 ka babayaran. So parang gano'n. Tapos yung next settlement period ay 15 to 29 kung 30 days yan. So yun, tapos sa katapusan ka babayaran, parang gano'n. So yun yung mga settlement period na yan, okay? At least ganun ko siya na-explain, okay? So palitan natin yung settlement period para baka makita tayo ng ibang bagay. Okay, ayan. Ayan, okay, makita nyo, may ganyan siya, okay? Tingnan natin yung iba. Ayun. 'Di ba? Makita nyo. So yung blue, okay, na part, yun yung mga perang mapupunta sa'yo. Okay? Yung mga red, yun yung mga pera na kinuha nila, either kinuha nila sa'yo or kinuha nila dun sa napagbentahan mo. Okay? Makita mo, iba-iba yan. Hanap tayo ng medyo. Ayan, okay, yan. So, kunyari dito, makikita nyo na yung beginning balance niya ay 1692. Okay, yan yung kumbaga yung napagbentahan niya, okay, yung kinita niya sa Amazon, 1692. Tapos, nagkaroon siya ng expenses na 4060. Okay, nakita niya sales 1692, 'di ba? So, yan. Tapos yung expenses niya dun sa sale na 'yon ay 4060. Hindi lang sa sale, kung hindi nung period na 'yan, okay, from 410 hanggang 522 yan yung settlement period na 'yan, okay? Again, quincenas, 'di ba? Nakita niyo. So, yan. Ito lahat yung expenses. So, Amazon fees 38.99, tapos FBA fees ay 0.81. So, naging negative siya. Okay? So, pag nagne-negative kayo dito, sa end ng settlement period, ano nangyayari is sisingilin yung charge method nyo. Yung charge method na nilagay nyo, yung credit card or card na nilagay nyo sa charge method dun sa, nung nag-setup kayo ng Seller Central account. So, dun, sisingilin kayo ng Amazon dun, babawasan nyo yun ng pera. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa mas later. Okay? Dito siguro. Ayan. So, dito, makikita nyo na positive na. Okay? So, product charges niya ay 54.21. Tapos, FBA fees and Amazon fees. So, yan. Nakita nyo red yung breakdown. 'Di ba? Tapos yung net proceeds niya 0 kasi nabayaran na siya. Pero normally makikita mo 'yan dito, yung sum, yung kumbaga 5421 minus yung total niyan, bale yan. Add niyo na lang, okay? Pero yung total niyan, so ito minus 'yan. So yun yung makikita mong net proceeds dito. Okay? Tapos dito sa ibaba niya, may nakasulat diyan. Wala na kasi dahil tapos na 'to eh. Tingnan natin yung latest, okay, para mapakita ko. Ayan, makita niyo dito. Transfer of 3482 scheduled to initiate 8/10/24. Yan. So, ibig sabihin, yun yung ibibigay sa kanya ng Amazon na pera niya na pagbentahan dito sa date na to. Yan yung period niya kung kailan siya babayaran. So, iba-iba yan Hindi kayo, huwag niyo expect na every 10th of the month kayo babayaran. Iba-iba yan. Depende kung kailan kayo nag-sign up sa Amazon, okay? Tapos, transfers can take 3 to 5 business days, lalo kung international. Kunyari yung bangko mo, Pilipinas. So, minsan nagtatagal yan. Mas matagal ng konti. So, tapos expect nyo rin na parang may exchange rate. So, posible na na medyo mabawasan siya ng konti. Syempre, international seller kayo. Pero pag gumamit kayo ng Payoneer kunyari, tapos Payoneer na rin yung bangko, so pwedeng dollars pa rin siyang makuha dun sa Payoneer account. Tapos, yun, bahala ka na kung anong gusto mong gawin doon sa dollars, ita-transfer mo siya. Basta, yun, just know na may, it takes time.
Tapos usually converted na siya sa pesos pag natanggap mo. Pag Pilipinas yung yung bangko mo, okay? Pwede siguro, hindi ko pa nakita to na case, pero pwede sigurong dollar account yung gamitin mo. Siguro lang pwedeng dollar account tas dollars mo siya makukuha. Pero sa pagkakaalam ko so far, sa lahat ng na-experience kong estudyante ko at mga naging client ko, so pesos nila nakukuha, okay? So, yun. And then dito, okay, so makikita nyo rito na balik tayo dito, okay? Balik tayo rito. Tapos pwede mo i-click yan. Kunyari, yung mga yan, makita mo, yung iba sa kanila clickable, ito hindi, pero ito. Tapos makikita mo kung ano yan, di ba? Yung breakdown niya kung ano yan. Kunyari ito. Ayan, makita mo subscription fee yan, di ba? Yung total niya na Amazon selling fee. So ayan, nakita mo na $39.99, di ba? Parang may konting explanation kung ano yan. Di ba? Tingnan natin yung iba. So ayan, kunyari yan. Ayan, makita nyo kung ano siya. Tapos kung gusto nyo ng mas detailed na view, so pwede kayong pumunta dito sa transaction view. Tapos dyan sa transaction view na yan, makikita mo lahat. Kunyari yan, previous statements, unavailable balance, ganyan. Yung mga order payment, kunyari, ayan yung order ID, kung ano siyang product, yung mga ganyan, yan, makikita nyo yung proceeds. Service fees, yan, makikita nyo rin dito. So ito yung breakdown ng lahat ng mga pinuntahan ng pera ninyo sa Amazon. So yan, kung gusto nyo lang, okay. All statements, ito hindi ko masyado tinitignan to, hindi ko pinapakialaman to. Sa totoo lang, hindi ako pang accounting, pero ayan, makita niya siya ganyan. Yung sales, no, I guess kada settlement period ito, tama, kada settlement period nga. Yan, hindi ko kasi masyadong tinitingnan to, to be honest, para lang malinaw. Hindi naman lahat alam ko na lalo yung accounting, hindi ko area 'yan. So kailangan niyo ng accountant or matuto kayo ng konting accounting, okay? Ito pala nalagpasan ko, sorry, itong disbursements. Yung disbursements na yan ay yung mga nakuha mong pera. So makikita nyo, ito yung mga binayad sa naging kliyente ko throughout the course ng aming pagbebenta sa Amazon. So makikita nyo na yung nakakuha siya 222, ganyan, minsan 10. Tapos kung tinuloy-tuloy niya, ayan, makita mo, di ba, lumalaki. So lumalaki, nadadagdagan. Pagsamahin niya yan, ito, 1025. So October to, 'di ba? Makikita niyo na parang total niya ay mahigit 400 na. Tapos November, makikita niyo na na parang nasa 500 na. So nakita niyo lumalaki, 'di ba? Tapos nung December naging na mahigit 800 na, 700 na. Parang ganon. Tapos dito, hindi ko alam kung bakit na-cancel yan. Nagka-issue siguro kami or something, hindi ko alam. Pero makita niyo, 'di ba? Lumalaki siya, 'di ba? So kailangan lang consistent ka sa Amazon para lumaki yung payout mo. Parang ganon. So, yun. Dito mo makikita kung magkano yung mga bayad. Tapos dito, makikita mo minsan na may request disbursement. Hindi lahat available to. Most ng mga nag-open ng account dito sa Pilipinas, walang ganon. Pero kunyari yung sa akin, merong request disbursement dito. So, ibig sabihin, pwede ako mag-request na bayaran na ako kahit na hindi ko nahintayin tong date na to. Parang ganon. Tapos, minsan makikita pala kayo ng account level reserve, okay? So, explain ko yan kasi mahalaga. Before ko i-discuss yan, invite ko muna sana kayo na mag-subscribe sa channel para makita niyo yung mga future videos ko at marami pa tayong matutunan. Tapos, tingnan niyo rin yung mga dating videos ko. And then, kung meron kayong tanong or content request, so ilagay niyo sa ibaba at gagawan ko siya ng video, okay? And then, kung nagustuhan niyo tong video na to, nakatulong sa inyo, huwag niyo kalimutang mag-like, okay? Para matuwa naman ako, di ba? Tapos, meron din ako mga services na ino-offer na pwedeng makatulong sa inyo ng mga Amazon sellers. So, tingnan nyo sa link sa description. Meron ding link sa group ko. So, please sumali po kayo. FB group po yan. Meron po ako mga binibigay na live stream dyan, mga iba pang mga information na pwede makatulong din sa inyo sa pagbebenta ninyo. So, sumali po kayo sa group. Libre lang naman po. Walang bayad, lahat ng nandyan na makukuha nyo sa group. Okay? So, balik na tayo. So, dito, makikita nyo na may account level reserve. So, minsan, makikita nyo na may balance kayo. Kunyari, ayan, 3482. Tapos, account level reserve nyo ay 3482. Kunyari, or ibang amount, parang ganon. So, yung account level reserve na yan, napagbentahan mo yan, pero hahawakan mo na yan ng Amazon. Kasi, parang, isa sa mga reasons, at least, isa sa mga malalaking reasons, is yung hinihintay pa ng Amazon yung return period ng product. Okay, ano yung return period? Sa US kasi, okay, lahat ng products halos, okay, may return period. Meron mga 14 days, ganyan, 30 days. Yung Amazon, nag-offer siya ng 30-day money back guarantee. So, kunyari, may umorder nitong product na to, binibenta ko to. So, for 30 days, hahawakan muna ng Amazon itong napagbentahan ko nito. Tapos, kapag tapos ng 30 days na return period at hindi siya binalik, so, malinis na yung pera.
Kasi kunyari, binenta mo to, tapos wala pa yung 30-day period, tapos ni-return niya, or may problema, pina-refund niya, or reimburse niya, parang ganon. Yung perang hawak ng Amazon in reserve, dun sa account level reserve, yun yung ibibigay niya sa customer. Okay, yun yung reason. So, wag muna kayo mag-expect na mababayaran kayo within the first month nyo sa Amazon. Okay, expect nyo yung payment nyo the second month na. Okay, and depende kung gaano kayo kalakas magbenta or kabilis mag-source ng products, kung gaano karami binebenta nyo. So, pwedeng the third month pa. Okay, pero again, just don't expect in the first month kasi hahawakan ng Amazon yan. Okay? Hawakan ng Amazon yun na pagbentahan nyo. Tapos i-release niya lang niya after ng return period ng product. Okay? So yun po ang kadalasan, okay, hindi lahat, hindi palagi. Pero yun kadalasan yung reason for the account level reserve. Okay, huwag kayong mag-alala, i-release din ng Amazon yan after. Okay? So yun po ang tungkol dito sa sa accounting na to, sa payments dashboard. So pasensya na, hindi ako accountant eh. Parang gusto ko mag-explain ng mas detailed, pero siguro tatry ko sa ibang video in the future. Okay? Pero for now, dito muna po. Okay? So maraming salamat po, si Coach Jonel po ito, and I will see you next video. Bye.